Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung sinasabi dito ng isang ka-vlogger natin si Dim Josh. Dim Josh Journey. Kudos kay Dim Josh Journey at humiram tayo ng video sa iyo, sir, para mabigyan natin ng reaksyon at paliwanag sa ating mga followers. Okay, so itong ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa karakter at sa ethics ni Amy Marcos, kung saan may tanong kung tama ba yung ginawa niyang diskurso or speech doon sa national rally ng INC. Alam naman natin ng INC ay hindi yan DDS eh. Ang INC ay merong sariling paninindigan yan. Hindi nga lang natin alam kung bakit pumapanig sila kay VP Sara, di ba? Pero karamihan sa INC, meron kasi akong mga kakilala dyan, ay neutral lamang sila. At ang iba nga dyan ay ayaw nila kay Amy. Kasi parang nababastos yung ano eh. Ito nga yung ito yung pinaka-importante, mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Ito yung rason na pinaka-importante kung bakit natigil ang rally. Kasi dapat 3 araw yun eh. Pero 2 araw na lang ang naging rally ng Iglesia ni Cristo kasi nakita nila na ginagawa ng entablado ang kanilang stage ng mga politiko na sobrang garapal kung mag-deliver ng speech ay hindi yung speech na para sa pangkalahatan, kundi pang sarili lang eh. Tsaka klarong-klaro na demolition job para sa presidente. Itong mga sinasabi ni Amy Marcos. Kaya nga sabi ni Dim Josh dito sa kanyang sa kanyang vlog ngayon ay hindi nagustuhan ng majority of iglesia. Iba ka pa leader ng iglesia, baka hindi nagustuhan yung speech ni Amy Marcos dahil nakakasama sa imahe ng mga iglesia mismo. Kaya ito atin pakinggan sandali si Dim Josh para sa kanyang mga sinasabi dito tungkol sa speech ni Amy Marcos. Black sheep, the family villain, she has also single-handedly portrayed the Iglesia ni Cristo as a church that doesn't value the family by allowing its rally to be the venue of a betrayal of this magnitude. Ito daw ang isa sa rason kaya agad na itinigil na nga ng INC ang nasa Malacanang ay dati nang naniniwala yung mga DPS. Ayan, so yan nga yung isa sa dahilan sa pagtigil dahil parang parang napasama pa ang mga iglesia ni Cristo, di ba, sa paningin ng karamihan, lalo na ng mga Katoliko. Dahil ang value ng pamilya, ang value ng isang pamilya ay parang giniba, sinira, binago ni Amy Marcos ang tinatawag natin na norms, ang norms ng pamilya, di ba? Kasi dapat kung magkakapatid, kung mag-aaway tayo, magkakapatid, ay dapat hindi yan tatagal, mag-usap-usap din para matapos ang awayan, di ba? At mayroong namamagitan na magulang o isa pang kapatid. Kapag away pamilya, ay hindi yan kasi dapat isasambulat sa publiko, di ba mga kababayan? Ano ba itong ginawa ni Amy Marcos kakaiba, no? Sa lahat ng pamilya sa Pilipinas o baka sa ibang mundo o sa buong mundo ay baka si Amy lang ang natatanging ganito kung magsalita. Parang sinaniba ng 7 demonyo eh. Di ba? Yung chakra ni
sa Ghost Fighters, pumasok sa kanya yung 7 dragon eh. Grabe kong magsalita. Napaka walang hiya, balasubas, babalina, bududals, at kung ano-ano pa. Di ba mga kababayan? Kaya tuloy dito, lumitaw yung kanyang mga mga sikreto na katulad nitong na inaibulalas ni Sandro Marcos na hindi ganyan ang asal ng isang tunay na kapatid. Bakit nasabi ni Sandro yun na parang nagparinig siya na hindi ka naman tunay na kapatid eh. Saka hindi ka tunay na auntie. Yung ganun kaya nagiging issue eh. Na tunay ba talaga na kapatid yan si Amy? O literal na hindi kapatid? O half sister siya ni PBBM siguro? Mga kababayan. Kasi kung kapatid ka talaga, katulad sa amin ng magkakapatid, meron kaming isang kapatid na black sheep. Nag-aaway kami noon. Pero ngayon nag-uusap na kami, 'di ba? Kasi magkapatid kayo eh. Kahit saan ka pa pupunta, kahit saang bansa, yung kapatid mo narito lang sa Pilipinas eh. Tsaka hindi ma-duplicate yung kapatid. Ang pamilya ay hindi rin ma-duplicate. Kaya ang pamilya, meron nga kasabihan na the blood is thicker than water, di ba? Wag na lang anuhin yun na kasabihan kung hindi yun totoo. Hindi na lang dapat yun, tanggalin na yun sa mga idiomatic expression, no? Yung the blood is thicker than the water. Kasi kung hindi yan totoo, ay ginagamit kasi yan sa sa idiomatic expression nung high school pa tayo ay ganyan ang sinasabi ng teacher natin eh, na the blood is thicker than water. Pero hindi nangyari sa kay Amy. Ibig sabihin hindi sila magkadugo ni PBBM. Ano sa palagay nyo, mga ka-Golden Boy, mga kababayan? Baka nga kasi grabe eh. Kaya tuloy ang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo ay nagiging 2 na lamang dahil dito kay Amy Marcos. Pagkatapos daw ng speech nito ay nagkagulo daw sa backstage eh. Nagkagulo sa backstage, and then merong mga gumawa ng placard kaagad na ipinakita doon sa sa harapan ni Amy na hindi dapat gawing entablado ng politiko ang rally ng iglesia. Kasi ang rally ng iglesia ay mapayapa yun sana na rally para sa mga kurap. Ngayon napasukan ng ng politika. Ginawang entablado ng DBS eh. Di ba nandun si Marcoleta? Siya yung nag-introduce kay Amy, kaya nagiging may kulay politika ang rally ng iglesia. At napasama ang iglesia sa lahat ng mata ng mga religious sect katulad ng Katoliko at iba pang born-again Christian. Di ba mga kababayan? Okay, so patuloy tayo dito kay Dim Josh. Kudos kay Dim Josh. So ano pang meron dito? Pakinggan natin sandali. Yung nananawagan ng Marcos resign, sa tingin niyo po ba nadagdagan yung mga yon? Natural hindi. Ang pinakapunto ko dito, nadagdagan lalo ang galit ng mas nakararami sa inyo, Amy Marcos. Kasi ba naman, katulad ng sinabi ni Sandro Marcos, hindi ito asal, daw? Sabi kasi ni Sandro Marcos, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. So hindi nga ba tunay na kapatid? Not only has Amy transitioned from black sheep to family villain, she has also single-handedly portrayed the Iglesia ni Cristo as a church that doesn't value the family by allowing its rally to be the venue of a betrayal of this magnitude. Ito daw ang isa sa rason kaya agad na itinigil na nga ng INC ang kanilang rally. Ayun, so yan nga ang rason kung bakit itinigil in pronto kaagad tinigil.
Pagkatapos lang ng speech ni Amy, parang nag-disperse na sila eh. Kasi talagang masama, parang sinapian din ng mga demonyo yung mga ibang iglesia doon eh. Kung napakinggan nyo yung mga sigaw, di ba mga kababayan? Parang impyerno, di ba? Yung sigaw ba na nagkuros sila na sabay-sabay? Yung mga pumalakpak, gumaganon sa speech ni Amy. Ano bang dapat palakpakan doon sa kanyang speech? Yung sama-sama ng value. Masama ang value, hindi mabuti ang value para sa mga kabataan. Ang value doon ay dapat hindi mag-away-away ang pamilya. At kung merong hindi pagkaunawaan, ay dapat merong mamagitan. Hindi, wala eh. Sa speech ni Amy, away-away talaga eh. Tsaka yung speech niya, parang ang sumulat ay katulad sa speech ni BP Sara eh. Ang sumulat ng script. Kaya isa lang yata ang sumulat ng speech ni BP Sara at saka speech ni ni Amy. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya atin na tapusin tong ating reaction video tungkol sa napakabalasubas na ginawa ni Amy Marcos na paglapastangan sa pamilyang Marcos. Mantakin nyo, pati si Lisa Marcos adik. Andin sinunod niya para talaga malipol eh, para matapos niya, mapuksa niya ang lahat ng angkan ni PBBM, ay isinama niya sa listahan niya si Sandro Marcos na isa raw ding adik. At nagyaya pa daw itong Sandro Marcos na nagbigay daw ng druga sa kanyang mga anak, sa anak ni Amy at saka sa mga pinsan nito. Kaya ito yung pinabulaanan ni Sandro Marcos na hindi yan totoo. Kahit ngayong anak ni Amy Marcos na isa, di ba? Nag-viral din yung pahayag na hindi totoo yung sinabi ng kanyang ina. Dahil yung kanyang ina parang nasapian na ng espiritu ng espiritu ng 7 dragon na galing sa impyerno. Di ba mga kababayan? Mantakin yung talagang tatayo yung balahibo nyo kapag magpalakpakan na yung mga uto-uto, di ba, doon sa INC rally. Iwan ko kung mga iglesia talaga yon o mga DDS. Yung grabe, pumalakpak sila, applause sila ng applause. Standing ovation si Amy. Bakit ganun? Dapat bang palakpakan yung parang salitang kalilang, di ba? Parang salitang palengke na nagkipag-away, di ba? Mga kababayan, maganda ba yun? Dapat ba yung palakpakan? Hindi yata, kaya nga nasisira ang imahe ng Iglesia ni Cristo dahil dito sa mga kulay ng politika, lalo na itong umaakyat-akyat dyan sa entablado ng Iglesia ni Cristo na mga DDS. Nasisira eh. Nasisira talaga ang Iglesia ni Cristo at nawala yung belief ng karamihan sa iglesia. Dahil pinahintulutan nilang gawing entablado yung kanilang rally, gawing entablado nitong mga didishit at kung anong didis yan, mga kababayan, di ba? Kaya kung ano naman ang naisip nyo ngayon, ano man ang naisip nyo, paki-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I'll see you on our next video.